Alright, nakapasyal din sa wakas dito sa may Coastal Road, Magsaysay, Coastal Road Bridge dito sa may Magsaysay Park, Santa Ana. Galing. So itong ano natin, Coastal Road sa Davao, malapit na itong matapos hanggang doon sa may ano, pinaka dulo, sa pinaka junction 4 or phase 4, ano ba tawag dyan, segment or 4 segment. So saan ba magtatapos yung first segment na yan? Ito sa ino natin ha. Yan po sa may yung bago sa harap nitong ano, nitong building na yan ng Ashuela Cove. So diyan matatagpuan yung Barangay Jerome. Pero malayo pa naman, like ano lang. Mas una lang siyang dadaanan kung nyari papunta tayo ng ano, ng building na yan ng Ashuela Cove. So diyan matatapos yung ano natin, yung segment 4 or junction 4 ng Davao City Coastal Road. Kasi meron tayo 4, diba? Junction 1 is yung ano, ini-enjoy natin ngayon na 7.3 or 7.5 kilometers distance from Barangay Bago Aplaya papuntang Tolip intersection Times Beach. And junction 2 yun na nga papuntang Bocana Bridge to Rojas Avenue intersection or roundabout. Tapos ito pangatlo, third junction sa may Leon Garcia, and Leon Garcia to Agdao, Jerome Agdao. Yung galing nang, so malapit na siya matapos. I mean, grabe yung ano, yung paggawa. Ulticon Builders ang ano nito, no, contractor. Parang naunahan pa sila, mauunahan pa yata sila, or sadyang binagalan lang siguro ni Ulticon Builders dahil hindi pa naman tapos ang tulay sa Bocana Bridge. Ano sa tingin nyo? Yun ba yung ano? O wala lang, baka gawa-gawa ko lang yun. Baka akin lang yun, no? Yun na naman. So siguro okay lang, no pressure sa parte ni ano, ni Ulticon Builders kasi nga hindi pa naman madadaanan agad. Kumbaga take time sila. Pero maaaring ano, hindi rin, no? Kumbaga tapos man si ano sa tingin niyo, mabilis ba to o mabagal? Para mabilis kasi parang ako yung nag-vlog dito 2023. Ano pa lang to, kami ni ano ni Sir Romeo sa Baldan. Actually kami dito, no, nagano kami dito, like nagba-vlog na pusti pa lang, installment pa lang ng pier or pile or pusti. Galing, so bilis, no, mabilis yun para sa akin. Although okay, no, so yun, Sisoy Beach daw ang ano, ang kanyang entrance. Sisoy Beach ba? Tama ba yung sabi ni ma'am? Parang ano, di ba lang, hanggang ano lang siya, Jerome, tapos siguro papatakbo nung ano, nung tulay papuntang ano, landing area or approach ng tulay to Samal. Yun siguro yung tinutukoy nila, Sisoy Beach. Well, tingnan natin, no, sa malapit naman ang 2028. Malapit na ba yun? 2028 kasi yung ano, yung projected to be completed ang ano natin, Davao City and Samal connecting bridge. Galing. So Ulticon Builders, pati yung sa may flyover, marami kasi nasasabi na ano, siguro ako yung na-influensyahan lang na kapag talaga Ulticon Builders ay mabagal daw talaga gumawa ng mga proyekto. Pero syempre yun lang naman kasi sa ang nakikita natin, di natin alam kung bakit matagal. For example nga nung ano, flyover sa may Magtuod Corner in Diversion Road. So sabi nga ni Sir Romeo sa Baldan, hindi daw talaga yun ano, hindi siya delay, yun daw talaga yung proseso nun. So si Sir Romeo sa Baldan, ano yan, expert yan sa construction, mga infra, mga gaya nito. Siya yung ano, ito pinakadabis magbigay ng mga information updates tungkol sa mga ano natin, mga build projects ni Tatoy Digong. And yan, ngayon may mga nagro-roving dito ng mga yan, mga task force, basta lahat ng mga ano natin, mga security forces, no, task force o ano pa man yun, mga nagano dito roving, lahat ng mga clusters nag-a-assign sila dito kasi kita nyo wala nang masyadong tumatambay ng mga bata. Dati kasi malaya tayo makapag ano dyan, makapagpasyal, na-enjoy natin, no, yung coastal road na to dito tumatambay, pero ngayon parang pinagbawal na, bawal na tumambay kasi nga naman ang mga taga rito rin, yung mga bata mostly ginagawang ano ang iba sabi ito sabi may tumatai daw ganyan, tas yun
nagbabasag ng mga buti, yun, nagbabatuhan, nagrarayot. So may mga bubog, marami. Tapos yung iba naman pinagigiba yung pader. Tapos yung iba naman ay pinagnanakaw yung mga ano, mga kable, mga bakal. Hindi rin maganda, tama lang din, deserve. Damay-damay lahat. Galing lang, no? So ang maganda, ako buti na lang talaga nakuhaan pa namin to ng ano, footage, no? Na-document pa namin tong itsura ng Santa Ana Bridge na to dito nung kakasimula pa lang install 2022, 2023, mga ganong year, no? Andyan lang naman sa ating ano yan sa ating files, nakatambak, naka-upload. Galing, nakatuwa. So tulay, mataas to, no? 700 yata, 700 meters. Kung di ako nagkakamali, 700 to 800 meters ang kanyang ano, taas. I mean haba. Tapos ang taas naman nito, ilang feet ba? 50, 40, 30 feet. Okay. May mga tao gumagawa. Oh. Sige lang. Ingat mga kois. Diba? Kita yung mga tao, mga taga rito, yung mga nangingisda. Pwede silang pwede sila sa ilalim yan, sa daan. Kasi hanap buhay nila yan, hindi naman sila pwedeng i-lockdown. Pero doon sa taas, so kita mo walang pumupunta doon. May nakalagay na no entry ba yan? Tingnan natin kung malinaw ba sa ating camera. No entry nga, yun, no entry. Makapasok yan ng mga vehicles, yung ano na lang, mga equipment, no, pang trabaho. Galing. So, konting tiisa lang mga taga Davao City. Kahit paano naman ay mababawasan yung traffic congestion natin dito sa bandang Boulevard. Hindi ako sure sa sa Quirino. I think Quirino Avenue in the, tama ba? Kimpo Boulevard, Quirino. Tama, Quirino nga, di ba? Yung sa may Pangkirohan stretching to Santa Ana intersection. GP Laurel. So yung Quirino na yan, parang tansya ko, kahit pa ilang coastal road ilagay dito, hindi mababawasan ang traffic doon sa lugar nila kasi mga establishments, hospital, universities, schools, public schools, elementary schools, high school, diba? City, dami doon. So magkakanda traffic talaga yan lagi dyan, kahit pa ilang coastal road ilalagay natin sa Davao City. Kasi wala sila ibang hindi naman sila pwedeng mag-routing, diba? Dadaan sila ng coastal road, uuwi sila sa may Barangay 19B, diba? Mga Bakaka, El Rio, uuwi sila ng Hillside, tama ba? Hillside, paano yan ang Hillside? Anyway, so yun lang, bali Bangkirohan, yan nila. Basta ba, poblasyon, mga taga-poblasyon district. Yung mga talagang giginhawa lang, yung mga bumabiyahing north to south part of Davao, no? So from south like Panakan, di ba? Pupunta sila ng Toril. Aba, sarap ng buhay, no? Kasi dire-diretso na yan sila. Lalakbay nila na magro-road trip sila. Ganda ng scenery, ganda ng ng view. From dito sa Eswila Cove, dyan sa may Jerome Agdao. Mula dyan, traverse nila yung 18 km long na coastal road natin, dito Bagua Playa. So ang daming mga benefits. Mapapakinabangan na nila yung mapapa-shorten yung time travel or traveling time or travel time. Mapapatipid sila sa oras. Yun na nga, gasolina, lahat. And pinakahuli, the last but not the least, is yung may engineer yung napakagandang view ng Davao Gulf or Davao coastal area, di ba? So yung mga stress, di ba, may mga problema, mga breakups galing sa mga magkahiwalayang mga relasyon, so pwede kayong dumaan dito pag tas magmumuni-muni kayo dyan, di ba? May enjoy nyo ang window view ng Davao City Coastal. Ganda nito, sa daming benefits, ang galing. So salamat Tatay Digong, syempre. Thank you sa kanya dahil nga sa ang taxpayers money and the taxpayers people. Andyan na kasi yan lagi, di ba? Kahit sino pa maging presidente, taxpayers is taxpayers talaga yan. Di yan nawawala, di ba? Ang tanong dyan is, yung taxpayers ba, napapakinabangan ba talaga ng mga taxpayers, di ba? Yung mga mga taxes na napapakinabangan ba talaga ng maayos sa mga taxpayers, di ba? Nai-enjoy ba talaga ng madlang people, no, ng masa? So napupunta ba talaga sa tamang mga proyekto, di ba? Hindi ba pinambigay lang sa ayuda? Unfair kaya nun, di ba? Laki ng
gross ng GDP ng Davao City na nire-remit natin sa National Treasury or National so yun know, bali pinamimigay sa ayuda unfair nun, no? Galing sa atin ang malaking portion sa Mindanao, malaking pera papunta sa National Fund, National Budget or National Treasury, tapos ang balik sa atin is kunti lang, di ba? Wala, kasi nga napupunta sa ayuda na agenda siya ng mga tambalos na mga na kongresista para yan nga tatano ng utang na loob ang mga pobre naman, ng mga kababayan naman natin, ng mga pobre at the same time uneducated, no? Uneducated like hindi dahil sa walang pinag-aralan, kumbaga may pinag-aralan pero yun talagang tinatanaw na utang na loob sa mga politician ang natatanggap nilang libreng gamot, libreng pera o ano pa bang mga financial aids na hindi naman talaga dapat, kasi yan ay trabaho ng mga politicians natin. Inahalal ho natin sila para sa ganang mga serbisyo publiko. Sila yung magdi-distribute, sila yung mag-organize, sila yung maglalabi ng pera ng bayan para sa mga karapat dapat na mabigyan, no? Mapunduhan. So yun lang siguro. Maraming thank you. That's why kahit hindi naman kayo nagtatanong sa akin, pero I care to explain bakit nagtithank you tayo kay Tatay Digong, kasi nga hindi lahat ng presidente ngayon na talaga so far nagkakaroon ng proyekto sa Davao City na nagaling sa national budget, national funds. Halos lahat ng natin proyekto dito sa Davao City na nakikita ay lahat yan puro galing sa local funds natin, no? Sa Davao City. Although enough naman, sapat naman yung natin, yung pera natin na panggawa ng mga proyekto, pero deserve din naman natin, di ba, na mabigyan din ng national funds. Kaya maraming thank you Tatay Digong, maraming salamat. At hindi lang naman siguro kaming mga Davaoenyo, Mindanaoan ang magte-thank you kay Tatay Digong dahil sa nabigyan kami ng coastal road or mga road projects dito, kundi buong Pilipinas, no? Marami siyang from all over the Philippines talaga yan, all throughout the country. Hindi kagaya ng mga presidenteng nagdaan na focus sila sa kailang mga paborito, bias ng mga lugar kung saan sila malaking boto nakuha, doon sila nanalo, yun binagsakan ng maraming tawag nito proyekto. Kasi nga corruption nga, corruption at its base talaga tawag dyan, corrupt practices. So only Tatay Digong ang nag-distribute ng proyekto throughout the country, whether kanyang baluarte niya man o hindi, na for example City of Naga, di ba, Sorsogon, example yan, Bicolano ang halos hindi ko man sinabing pero parang hati ang Bicolano, may Duterte, may mga Dilawan Liberal Party, basta marami. Ang mga taga Iloilo Province, Iloilo Panay Island, may mga nagsabi na wala daw proyekto na nakukuha mula sa national fund. Sige lang, siguro sa time ni Tatay Digong wala kayong nakuha, pero siguro naman sa time ni Pinoy, sa time nung sino-sino pa yung mga presidente na daan, meron naman na kayo. Samantalang kami sa Davao, wala talaga. It takes only Duterte para magkaroon kami ng ganitong napaka-ambitious infra projects. Di ba? Sa kay Tatay Digong lang, so grabe naman, kayo na lang lagi. Ibig sabihin, alam niyo yon. So deserve din namin mga taga Davao na maambunan ng grasya galing sa bayan sa national funds. So that would be all. Thank you for watching.